Sa labas ng pangkalahatan, supervisor ng Chenjing. Ang Merchant Association na si Li Keqiang na itinatanong si Jung kung hindi ba sila nagbigay ng labis, nagulat si Jim at tinanong si Li Keqiang kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Lee na bukod sa iba pang mga bagay, binigyan nila sila ng isang crate ng sliver na tila maraming linta, ay nagpapahiwatig na ang halaga ng pilak na ibinigay nila ay maaaring ginamit upang lapitan si Jung Yang sa halip. Tumugon si Jung sa pamamagitan ng pagtatanong kay Lee kung sa palagay niya na bilang isang pinuno, hindi niya ito isinasaalang-alang. Ipinaliwanag ni Jung na habang ang isang crate ng sliver ay isang malaking halaga ng pera, ang pagbibigay nito sa malaking lianjis na ito ay hindi magbubunga ng anumang mga benepisyo. Itinuro niya na ang malaking pamilyang ito ay hindi lamang may kaalaman kundi sanay din sa pera. Malamang na mayroon silang mga tao na alam nila ang mga ganitong transaksyon. Ayaw nilang harapin ang pera na nagmumula sa mga smuggler tulad ng Chenggang Merchant Association. Kinikilala ni Lee ang bisa ng punto ni Jung. Samantala, naririnig ni Jimmy ang kanilang pag-uusap at katalinuhan. Iniisip na sangkot si Jun sa mga aktibidad ng smuggling at ang sa kanyang pag-iisip, binalaan ni Jimmy si Jung na huwag ay entertain ang anumang plano na makukuha niya ang sektang Wudang dahil inangkin ito ni Jimmy bilang kanya. Sa Yangyang Palace, ang mga disipulo ng sektang Chung ay nagsasanay at nagpapakita ng kanilang kakayahan sa espada. Si Jung ang pinuno ng merchant ay pumalakpak para sa kanila at sinabing ang kanilang mga kasanayan ay talagang mahusay. Sinabi niya kay Mayonggang na iyan ang mga Mangang second-class disciples. Ngunit talagang humanga si Jung. Sinabi ni Mayongdong kay Jung na siya ay masyadong mabait. Gusto naman ni Jinhai na makita siya ng pinuno at master ng asosasyon na gumanap. Pero nang makita niya si Jimmy doon, nagtataka siya kung bakit siya nandito. Ipinaliwanag ni Mayonggang na nakasalubong niya si Jimmy sa daan, at gustong makita ni Jimmy ang siyam na Palace Sword Formation. Inamin ni Jung na first time niyang makakita ng ganitong sword formation. Nagtataka si Jinhai na ang kanyang panginoong si Mayongdong ay nagdala ng tunay na kasama dahil lang sa gusto niyang manood. Alam ni Jinhai na hindi niya maaaring tanggihan ang desisyon ng kanyang panginoon. Pagkatapos ay sinabi ni Mayongdong kay Jinhai na sapat na ang kanilang nakita sa mga pangalawang klaseng disipulo, at oras na para simulan ang siyam na headed stripe. Tumango si Jinhai sa kanyang master at nagpasyang itago ang kanyang nararamdaman sa kanyang sarili. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagpapakita ng biglang, ikanaway ni Jimmy ang kanyang kamay at tinawag si Jinhai mula sa likuran. Pagpapahayag ng kanyang pag-asam para sa pagganap na pagkakainis nito. Napapaisip sa kanya kung minamaliit siya ni Jimmy, lalo na sa kanyang sariling teritoryo, ang Grace Palace. Bilang tugon, hinawakan ni Jinhai ang kanyang espada, mahigpit na determinadong hindi magkamali sa harap ni Jimmy. Pagkatapos ay inutusan niya ang iba pang mga disipulo na bumuo ng siyam na Palace Sword Formation, at lahat sila ay sumusunod sa kanyang mga utos. Ang 9 Palace Sword Formation ay isang makabuluhang martial art technique ng sektang Wudang. Ito ay nagsasangkot ng siyam na tao na nagtutulungan bilang isa upang talunin ang kanilang kaaway. Sa mga tagalabas, maaaring mukhang lahat sila ay gumagawa ng kanilang sariling bagay. Ngunit ang diskarte ay ang pag-atake bilang isang cohesive unit na nakapalibot at napakalaki sa kaaway mula sa lahat ng panig, dahil ang pag-coordinate ng siyam na tao ay nangangailangan ng mahusay na kasanayan. Ito ay isang kahangahangang pagpapakita ng tao at sinisingil ang pamumuno sa kahusayan ng martial. Nakita ni Jimmy na kawili-wili ang pormasayon at binanggit ito. Tinanong ni Mayonggang si Jimmy kung interesado ba siya rito. Sumang-ayon si Jimmy, ngunit naniniwala siyang dapat silang mas mag-focus. Nagtataka si Mayongdong at nagtanong kung bakit si Jimmy nag-iisip ng ganyan. Ipinaliwanag ni Jimmy na hindi pa niya natutunan ang tungkol sa mga pormasayon ng espada, kaya hindi siya lubos na sigurado. Iminumungkahi niya na pagkatapos nilang kumalat, ang kanilang susunod na pag-atake ay dapat na naglalayong pabagsakin ang kaaway. Gayunpaman, nararamdaman niya na ang pormasayon ay tila medyo off. Tinanong ni Mayonggang si Jimmy kung talagang iniisip niya iyon. Gusto niyang malaman ang higit pang tunay na mga punto na tila ang lahat ay masyadong concentrated sa isang panig. Sa palagay niya ay mas mabuti kung ang mga espada sa gilid na iyon ay bumagal ng kaunti, na iguguhit ang mga kaaway patungo sa tapos biglang binilisan ang mga galaw nila. Aminado si Jimmy na medyo challenging at kailangan niyang mag-aral pa. Humahanga si Mayonggang, iniisip niya kung naisip na ba ni Jimmy ang lahat ng ito sa pamamagitan lamang ng pagmamasid. Napagtanto ni Mayonggang na hindi lamang si Jim, makikita mo ang mga kahinaan sa pagbuo ng espada,
ngunit nag-iisip din siya ng mga paraan upang labanan ito at pagandahin ito. Narinig ni Mayonggang na si Jimmy ay talentado, ngunit hindi niya napagtanto kung gaano kagaling si Jimmy. Tinanong si Jimmy kung totoo. Nang makakita ng sword formation, tila natarante si Jimmy at pagkatapos ay humingi ng paumanhin, inamin na wala siyang gaanong alam, ngunit nagbabahagi lamang ng kanyang mga saloobin. Nagtataka siya kung bakit gulat na gulat si Mayonggang sa kanyang opinyon, ang siyam na palas sword formation ay mukhang medyo palpak. Pumasok si Jung at hiniling kay Jimmy na ipaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin habang nakikita niyang kahanga-hanga ang porma sayon. Humingi ng paumanhin si Mayonggang sa pagtalakay ng mga bagay-bagay ng pribado, lalo na't siya ang nag-imbita kay Jung, sinisigurado sa kanya ni Jim, sinabing hindi ito problema, na curious lang siya sa kanilang pag-uusap. Pagkatapos ay ibinunyag ni Mayonggang na kamakailan lamang nagsimulang mag-aral ng martial arts si Jimmy, na nagpapakita ng mahusay na talento at mataas ang inaasahan nila para sa kanya. Idinagdag niya na kahit ang sect master ay interesado kay Jimmy. Nagulat ito kay Jung na nagtanong tungkol sa sect master, na nagtataka kung bakit interesado ang sect master kay Jimmy. Iniisip ni Gang na nangangahulugan ito na may ibang pang tao ang maaaring maging masters. At ang taong iyon ay si Jimmy. Tumawa si Jimmy, iniisip na iba na ang tingin sa kanya ng pinuno ng asosasyon. Ngumisi siya, naniniwalang alam niya ang binabalak ni Jung. Naalala niya ang narinig niyang pag-uusap ni Jim at ng kanyang subordinate na si Lee, ilang sandali lang ang nakalipas. Sa kanilang pag-uusap, kinikilala ni Lee na ang pagbibigay ng sliver sa malaking pamilyang ito ay maaaring mukhang isang basura. Gayunpaman, binanggit niya na ang Wudang sect ay mahina, sumang-ayon si Jung, na nagbibigay diin na ang Wudang sect ay dapat manatiling walang kapangyarihan upang maiwasan ang panghihimasok ng iba. Tinanong ni Lee kung ano ang mangyayari kung bumagsak ang sekta ni Wudang, mataas pa rin ang tingin ng mundo sa kanila. Ang Wudang sect ay isang iginagalang at respetadong core ng Central Plains sa loob ng maraming siglo, mas marangal kaysa sa anumang iba pang sekta sa lupa. Karaniwang kaalaman ito ng lahat, idinagdag ni Jung paano kung malaman ng mga tao na nakipagkasundo sa kanila ang asosasyon ng mga ngalakal. Higit pa rito kung matuklasan ng mga tao na sinusuportahan nila ang walang kapangyarihang sekta ng Wudang dahil sa kabaitan. At ang mga pirata ng kabaitan. Ang reputasyon ng asosasyon ng mga ngalakal sa mga sentral na plano ay gaganda. Kamakailan lamang, binabantayan ng gobyerno ang asosasyon ng merchant. Gayunpaman, kung ang isa sa mas mataas na ranggo ng mga estetikong Wudang ay magbibigay ng kanilang suporta, sisimulan ni Lee na sabihin kung paano magbabago ang paraan ng pagtingin ng mga tao sa kanilang asosasyong mga ngalakal. Tinapos ni Jung ang pangungusap ni Lee, sinabing ganap itong magbabago. Nagtaas ng pag-aalala si Lee, iniisip kung makikipagtulungan ba ang sekta ng Wudang kung matutuklasan nila sa ibang pagkakataon ang tunay na intensyon ng Merchant Association. Sumagot si Jung sa pagsasabing yun mismo ang dahilan kung bakit sila nagpunta dito upang magpakita ng isang palabas sa Wudang sect. Mayroong isang tungkulin na kilala bilang disipulo ng guro, ang isa na inaasahang magiging susunod na master sa sekta. Sa kasalukuyan, hindi pa sila nakakapili ng isang master's disciple, at si Daoist Jinhai ay naghahangad na makamit ang posisyong yon. Ipinaliwanag ni Jung na kung gagamitin nila ang kanilang mga koneksyon para tulungan ang mga nahihirapan sa sekta at itaguyod si Telis Jinhai bilang disipulo ng master, nangako si Jinhai. Upang mabayaran ang pabor ng sa sandaling siya ay naging master disciple. Gayunpaman, idinagdag ni Jung na hindi alam ni Jinhai ang kanilang tunay na plano upang samantalahin ang pagkakataong ito upang pagsamantalahan ang Wudang sect. Binanggit din ni Jung ang kilalang ideya na ang mga negosyante ay umaasa ng makabuluhang kita kapag nag-aalok sila ng mga pabor. Sinabi niya na si Jinhai ay matalino sa kanyang kabataan. Ngunit naging mas mababa mula nang pumunta dito. Naniniwala si Jung na pagsisisihan ni Jinhai ang kanyang desisyon kapag napagtanto niya ang tunay na intensyon ng asosasyon ng merchant, tunay siyang mabibigo sa mga aksyon ng mga pinuno ng asosasyon. Sa tingin niya na malamang ay pagsisisihan ni Jung ang kanyang piniling suportahan si Jinhai. Determinado si Jimmy na huwag hayaang manghimasok si Jung sa kung ano ang isinasaalang-alang niya ang kanyang teritoryo. Iniisip din niya kung sa tingin ni Jinhai ay malalampasan niya siya at maging apprentice ng master. Nag-iisip si Jimmy ng dalawahang panloob na Chi Arts. Alam ni Jimmy na kailangan niya ng isang mahalagang bagay para makabisado ang Shadow Dragon Core Energy nang walang anumang problema sa daloy ng enerhiya ng kanyang katawan. At bumalik ang dati niyang pagpapalakas.
Dapat niyang matutunan ang dalawahang panloob na sining ng Chi, isang kasanayang magagamit lamang ng alagad ng Master kapag si Jimmy ay may ganitong kapangyarihan, ay naniniwala siyang magkakaroon siya ng kontrol sa buong alyansa ng Orthodox Muriel Alliance. Gayunpaman, may ilang mga tao na gustong guluhin ang mga adhikain ni Jimmy. Mas mababa ang mga ito inaakala ng mga kalaban na maaari nilang hadlangan siya, ngunit determinado si Jimmy na hadlangan ang kanilang mga pekana. Balak niyang talunin silang lahat para magtagumpay ang kanyang plano, upang masira ang mga plano ng Qiangyang leader ng Merchant Association na si Zhang Jiaxin ang unang klase na si Jin Hai. Kailangang mang-alap ni Jimmy ng detalyadong impormasyon tungkol sa asosasyon, ngunit may problema si Jimmy, ay hindi makakaalis sa Mount Wooden Mount. Sinusubukan ni Jung na kausapin si Jimmy, ngunit abala si Jimmy sa pag-iisip kung paano sila makaisip ng dahilan. Sumubok muli si Mo Yangjin, at sa pagkakataong ito ay napahinto si Jimmy sa kanyang pag-iisip at nagtanong kung may sinabi si Ma Yunjin. Tinanong ni Mo Yangjin si Jimmy kung ano ang bumabagabag sa kanya. At tinanggihan ito ni Jimmy, sinasabing wala ito. Gayunpaman, iniisip niya kung masyado siyang naliligaw sa pag-iisip. Ibinulong ni Cheng Wu kay Ma Yongjin na naging ganito siyang tunay mula nang bumisita ang mga mangangalakal ng Qiangang 2 araw na ang nakakaraan. Naniniwala si Maijan na maaaring mausisa tungkol sa mundo sa kabila ng Mount Wudang pagkatapos makilala ang mga tao mula sa outsides. Sa labas, iniisip ni Maijan na nasa hustong gulang na si Jimmy para malaman ang tungkol sa labas ng mundo. Hindi magiging kakaiba para kay Jimmy na umalis sa mga bundok tulad ng ginawa ng kanyang mga nakatatanda kanina. Iniisip ni Ma Yongjin na sa lahat ng mga taon na ito, si Jimmy ay naipit sa bundok na ito dahil siya ang nag-aalaga sa Mount Jin. Tinanong ni Ma Yongjin si Jimmy kung anong araw ito sa Morrow, at sumagot si Jimmy na pangatlong araw na ng buwan. Nagsimulang ngumiti si Mo Yangjin at sinabing, "Okay." Naguguluhan si Jimmy kung bakit kakaiba ang ngiti ni Ma Yongjin kung si Jimmy ay maraming inaalala sa isip niya makalipas ang 2 araw. Sa Dawn Mountain, tinawag si Jimmy. Lumabas si Jimmy sa kwarto ni Mount Jim at tinanong kung tinawag siya. Tapos biglang napansin ni Jimmy na suot ni Ma Yongjin ang kanyang dopo. Tinanong ni Jimmy si Ma Yongjin kung ano ang nangyayari at kung bakit niya suot ang kanyang dopo. Biglang sinabi ni Ma Yongjin kay Jimmy na gusto niyang pumunta sa Violet Cloud Palace. Totoo, nagulat at binanggit niya ang hangin. Napakalamig ng hangin. Nag-aalala siya na baka magkasakit ang master. Dahil sa malamig na panahon, at siya ang maghahirap. Nagsimulang mag-isip si Jimmy kung nabaliw na ba ang Master Jin, ngunit tiniyak sa kanya ni Ma Yongjin na magiging maayos siya dahil nagsusumikap siya, na nagpapainit sa kanya. Iginiit ni Ma Yongjin na dapat silang maging tunay, nalilito siya sa pag-uugali ni Ma Yongjin. Nakangiti na siya simula kahapon, at si Jim, hindi mo maisip kung ano ang nagpapasaya sa kanya tuwing ika-5 araw ng buwan. Ang sekta ng Wudeng ay nagdaos ng isang kumperensya ng matatanda sa pangunguna ng Sect Master. Pinag-uusapan nila ang mga plano para sa susunod na buwan. Nag-uusap tungkol sa mga gastos at debete kung paano sanayin ang kanilang mga kahinaan. Ang kumperensyang ito ay dinaluhan hindi lamang ng mga matatanda, kundi pati na rin ng mga alagad ng unang klase. Sa palagay ni Jim ay maaaring ito ang unang pagkakataon nilang dumalo sa isang kumperensya ng matatanda. Alam ni Jimmy na hindi si Ma Yongjin ang namamahala sa isang magarbong palasyo at nananatili siya sa isang maliit na templo, kaya hindi siya pumunta sa mga pulong na ito. Pagkatapos ay dumating si Jinho at binati si Ma Yongjin. Tanong ni Zhang Jian, ang tagal nating hindi nagkita. Nag-sorry si Jin Heo sa hindi pagbisita kay Ma Yongjin. Madalas, sinasabi sa kanya ni Ma Yongjin na okay lang. Tinanong ni Ma Yongjin si Jin Heo kung nag-improve na ba siya sa kanyang mga kasanayan kamakailan. Sumagot si Jin Heo na marami siyang natutunan sa disipulo ng kanyang master uncle at iba ang kanyang nakikita sa mundo. Ngayon, binanggit din niya ang pakikipagkita sa isang kahangahangang junior na kapatid na at nagsagian ng mga braso. Tinanong siya kung pumapayag siya. Nagtataka si Jimmy kung bakit tuwang-tuwa ang lalaking ito nang muntik na siyang mamatay sa suntok kanina. Iminungkahi ni Ma Yongjin na pumasok sila sa loob at pumayag si Jin Heo at sumama sa kanya nang pumasok ang lahat ng mga disipulo ay nagpapakita ng paggalang sa Master Uncle Ma Yongjin. Nagtataka si Jimmy kung bakit ang lahat ng mga alagad ay kumikilos ng magalang. At magalang patungo kay Mount Jin. Tinitingnan siya ng mga ito ng may karangalan at paghanga. Napansin ng Sect Master si Ma Yongjin at nagmamadaling lumapit, nagtatanong kung ano ang ginagawa niya dito.
Kinuha ng sect master ang kamay ni Ma Yongjin at nagpahayag ng pag-aalala para sa kanyang kalusugan. Tinatanong niya kung okay lang kay Mayan Jin na maglakbay ng ganito kalayo. Tiniyak sa kanya ni Ma Yongjin na ayos lang siya at ipinaliwanag niya na sapat na ang kanyang paggaling para malayang makagalaw, salamat sa kanyang disipulo. Binati ni Jimmy ang sect master, na nagulat at nagtataka kung talagang nakatulong ang pagkain ng karne sa paggaling ng Ma Yongjin. Nang hihinayang siya sa hindi pagpayag sa pagtangkilik na karne kainin, ipinatong ng sect master ang kanyang kamay sa balikat ni Jimmy at pinuri siya sa pagiging maayos nito. Pagkatapos ay iminungkahi niya na dahil malamig sa labas, dapat silang pumasok sa loob. Sumasang-ayon si Ma Yongjin, at pareho silang nag-endorso kay Jimmy. Medyo kakaiba ang pakiramdam at nagtataka kung bakit ang lahat ay sobrang masigasig. Iniisip niyang ito ba ay isang uri ng kompetisyon upang makita kung sino ang mas masiglang bumati. Pagkatapos ay tinanong ni Jin Heo si Jimmy kung ipinagmamalaki niya ang kanyang amo. Ipinaliwanag ni Jin Heo na si Maejan, ang kanyang amo na tiyuhin, ang pinakaiginagalang na elder sa Wudang sect. Si Ma Yongjin ay dating kandidato para sa master ng clan bago siya nawalan ng kanyang mga kakayahan. Kasama ang kasalukuyang clan master, si Mang Yangja. Nang sumalakay ang masamang sekta, ang Heavenly Master, si Ma Yongjin ay buong tapang na nakipaglaban upang protektahan ang kanyang mga disipulo hanggang sa katapusan.